Okay ka lang ba, mahal? Kanina ka pa kasi walang imik eh. Okay lang ako, mahal. Medyo kinakabahan lang. 2 taon na kasi tayong kasal pero ngayon ko lang makikilala ang mga magulang mo. Pasensya ka na talaga, mahal. Kung hindi kita naipakilala kagad sa kanila. Napakalayo kasi talaga ng lugar namin sa probinsya eh. Tapos biglaan pa yung kasal natin. Kaya hindi na talaga sila nakapunta. Pero huwag ka na masyadong kabahan. Mabait naman ang mga magulang ko eh. Natatakot kasi ako sa mama mo. Para kasing hindi siya boto sa akin eh. Ni ayaw nga niya akong makausap kahit sa tawag lang. Ang baba siguro ng tingin niya sa akin dahil nagpabuntis ako agad kahit hindi pa tayo kasal noon. Hindi naman sa ganun. Laking probinsya kasi si mama. At saka asawa pa siya ng isang dating pastor. Kaya alam mo na, medyo conservative. Paano yan? Baka hindi kami magkasundo kapag magkasama na kami sa iisang bubong. Hindi naman mahirap pakisamahan si mama eh. Ako na rin ang nakikiusap ngayon pa lang. Hanggat kaya mo pa, pagpasensya mo na lang muna siya. Kaya ko namang magpasensya sa abot ng makakaya ko. Pero tingin mo, matatanggap ako ng mama mo? Oo naman. Karapat dapat ka maging katuwang sa buhay. Ikaw pa. Ano ba bang hahanapin sa'yo? Bukod sa maganda at mabait na, napakasipag at maalaga pa. Tapos, masarap pa magluto. Doon pa lang panalo na ako. Ano pa bang dapat kong hilingin? Sus, nambola ka pa. Ay, salamat, mahal ha. Pinalalakas mo ang loob ko. Pero may pagkukulang din ako. 2 beses na kitang binigo. Natahimik kami nang maalala ang mga trahedyang pinagdaanan namin sa maikling panahon na mag-asawa kami. Mabilis ang mga pangyayari sa pagitan namin ni Nestor. Ilang buwan pa lamang kaming magkarelasyon nang malaman kong buntis na ako. Pumayag akong maikasal kami sa West para sa kinabukasan na magiging anak namin. Walang mapaglagyan ang saya ko dahil pagkatapos ng mahabang panahon na pangungulila sa pagmamahal, magkakaroon na rin ako ng sarili kong pamilya. Pero naging mapagbiro ang kapalaran sa amin. 3 buwan lamang pagkatapos naming maikasala, nawala ang batang dinadala ko. Labis akong nagdalamhati. Walang araw na hindi basa ng luha ang mga mata ko. Kung kailan naman malalampasan na namin ang sakit ng pagkawala ng una naming anak, saka pa yun mauulit muli. Sa ikalawang pagkakataon naranasan kong muli ang mawala ng anak. Naging mas maselan pa ang sitwasyon ko dahil sa sobra kong dinugo. Pagkatapos maoperahan naratay pa ako ng matagal sa ospital. Nauubos ang kakarampot naming ipon sa pagbabayad ng bills. Nalaman ko pa sa mga doktor na mas mahihirapan ako magbuntis ulit dahil sa naging pinsala sa matris ko. Para akong pinagsukluban ng langit at lupa. Nawalan ako ng tiwala sa sarili dahil pakiramdam ko malaking kasiraan sa pagkababae ko na hindi ko mabibigyan ng anak ang asawa ko. Natakot akong maging dahilan pa ito ng hiwalayan namin kaya naging mapagpaubaya ako sa mga kagustuhan ni Nestor. Pumayag kaagad ako kahit marami akong agam-agam sa desisyon niyang umuwi kami sa probinsya nila para makipisan kami sa mga magulang niya. May planong Diyos para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Gamitin natin ang pagkakataong ito para iwan ang masasakit na alaala natin sa Maynila. Magsisimula tayong muli. Tama ka, mahal. Pagkakataon na nga natin to para sa isang panibagong buhay. May tiwala ako sa nasa itaas. Masusuklian din ang lahat ng paghihirap natin balang araw. Ganyan nga, mahal. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Okay lang ba talaga na makitira muna tayo sa mga magulang mo? Wala ba silang masasabi? Paano naman yung mga kapatid mo? Baka naman masilip pa nila yun sa atin at maging dahilan pa ng hindi nyo pagkakasundo. May kanya-kanya na ring buhay ang mga kapatid ko. At saka, kay mama naman ang galing yung alok na tumira tayo kasama sila. Matagal na talaga niya akong pinipilit na umuwi tayo. Hindi lang ako pumapayag. Kasi maayos naman ang buhay natin sa Maynila dati.
Hindi na sana tayo magkakaganito kung hindi ako na ospital ng matagal. Nasayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin ng dahil sa akin. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Pansamantala lang naman ang pakikitira natin kina mama eh. Hanggang sa makaipon lang tayo ng sapat na halaga para makabili ng lupa at makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. At saka, mas madaling bubuti ang kalusugan mo rito sa probinsya kaysa sa Maynila. Mas tahimik kasi rito at wala masyadong polusyon kaya gagaling ka kagad. Ay, salamat, mahal. Salamat at nandyan ka pa rin at hindi ako iniiwan. Nestor, ikaw na lang talaga ang itinuturing kong pamilya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala ka pa. Hindi kita iiwan, Elisa. Mag-asawa tayo. Kaya dapat lang na nakaagapay tayo sa isa't isa. Sa hirap man o sa ginhawa. Pasasan ba't matatapos din ang mga pagsubok sa buhay natin? Sa isang maliit na baryo sa labas ng bayan nakatira ang mga biyenan ko. Wala masyadong dumadaang sasakyan sa lugar. Kaya namamayani ang katahimikan. Pagkababa ng tricycle sa bukana ng baryo, sandali pa kami naglakad bago natanaw ang bahay ng mga biyenan ko. Naabutan pa namin ang 3 may edad ng mga lalaki na masinsinang nag-uusap sa labas ng kawayan na bakod. Lahat sila'y napaangat ng tingin sa pagdating namin. Dala ng pagkasabik, sa labas pa lamang itinatawag na ni Nestor ang mga magulang niya. Tatay pala ni Nestor ang isa sa may edad ng lalaki sa labas ng bahay. Umaliwala sa mukha nito nang makita ang asawa ko. Nagyakapan ng mag-ama, pero agad din naman silang naghiwalay. Tahimik lamang akong nakasunod. Hindi ko maiwasang mailanga dahil sa amin nakatuon ang atensyon ng mga kasama ng biyenan ko. Mababakas sa kanilang mga mata ang kuryosidad. Mabuti na lamang at pinauna muna kami ng biyenan ko sa loob. Hindi namin napansin ni Nestor ang palitan nila ng mga makahulugang tingin. Agad namang sinalubong ng yakap si Nestor ng kanyang ina. Nestor? Nestor, ikaw nga anak! Ang tagal mong hindi umuwi. Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-aalala para sa'yo? Kung alam niyo lang ma, hindi po kayo nawawala sa isip ko. Miss na miss ko na po kayo ni Papa, pati na yung mga kapatid ko at yung mga maliliit kong pamangkin. Siguradong matutuwa sila sa mga pasulubog na dala namin para sa kanila. Ay nako anak, bakit naman kasi ngayon mo lang naisipang bumalik rito sa atin eh? Ang tagal-tagal na kitang pinapauwi. Hindi mo ba alam kung gaano mo ko binigla nung malaman ko nag-asawa ka na pala? Patawarin niyo na po ako ma. Bigla lang naman po talaga ang mga nangyari. Kaya wala na po kaming pagkakataong abisuhan kayo. Naging abala rin po ako sa trabaho. Tapos ilang beses pong na-ospital si Elisa. Di ba nasabi ko naman ang lahat ng mga nangyari nung huling tawag ko sa inyo? Di bali na, ang mahalaga ay nakauwi ka na ulit. Ang babaeng yan ba ang asawa mo? Kumusta po kayo, Ma? Ako po si Elisa. Masaya po ako at nakilala ko na rin po kayo sa wakas. Lagi po kayong kinukwento sa akin ni Nestor. Sa dinami-dami ng mga babae nagkakagusto sa anak ko eh. Hindi ko akalaing isang katulad mo lang ang mapapangasawa niya. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Hindi talaga kita gusto para kay Nestor. Naman. Bakit hindi niyo po muna subukan kilalanin si Elisa bago niyo po siya husgahan kaagad? Mabuti po siyang babae. Sigurado magugustuhan niyo po siya. Paano ko siya magugustuhan kung ngayon pa lang nakikita ko nang hindi kayo magiging masaya? Hindi ka nga niya mabigyan ng anak eh. Dapat ngayon pa lang hiwalayan mo na yan. Mag-asawa ka na lang ulit. Mahal ko po si Elisa. Mag-asawa na po kami sa harap ng batas at sa mata ng Diyos. Walang sino man ang basta-basta makakapaghiwalay sa amin. At saka may pag-asa pa naman na gumaling siya. At kung hindi naman marami pa namang ibang paraan para magkaanak kami na galing sa sarili naming dugo. Pero kailan pa? Aba Nestor, hindi biro ang halagang kakailanganin nyo para gumaling siya. Pati na rin sa binabalak nyong mangyari. Mas mabuti ngayon pa lang. Tanggapin yung wala ng saysay ang pagsasama nyo para hindi na kayo magsayang ng oras. Ikaw babae, palayain mo na ang anak ko para naman makahanap siya ng mas karapat-dapat para sa kanya. Pamilya na po kami ni Nestor.
Responsibilidad po namin ang isa't isa. At gagawin ko po ang lahat para maipakitang karapat-dapat po ako sa kanya. Pangako po, Ma. Balang araw, mabibigyan ko rin po ng anak si Nestor. Ayoko pong maibig sa gitna niyong dalawa. Kung pwede po sana, maging maayos naman ang samahan niyo. Para na rin sa ikakatahimik ng buhay natin. Kung hindi niyo po kayang pakisamahan ng maayos ang asawa ko, hindi na lang po kami titira dito. Pwede naman sa iba nating kamag-anak na lang muna kami makituloy. Ano na lang ang sasabihin nila? Na napakasama kong biyanan? Ayokong pagpiestahan ng mga kapitbahay ang buhay natin. Hindi kayo aalis. Dito lang kayo. Sige, Nestor. Pakikisamahan ko ang asawa mo. May alam ba yan sa gawaing bahay? Abay mukhang maarte at maselan. Matanda na ako, Nestor. Hindi ko na kayo kayang pagsilbihan. Hindi niyo naman po kailangan gawin yan, Ma. At saka maaasahan po si Elisa. Tutulungan niya po kayo. Ituring niyo na po siyang parang isa sa mga anak niyong babae. Tama po si Nestor, Ma. Tutulungan ko po kayong maglinis at mag-asikaso rito sa bahay. Hayaan yung kami naman po ni Nestor ang magsilbi sa inyo. Nako, napakasarap po magluto ng asawa ko. Sigurado magugustuhan niyo po kahit anong putaheng ihanda niya. Tsaka, tiyak mapaparaming kain niyo. Masarap nga ba talaga? Bakit sa itsura mo parang hindi ka pinapakain ng tama? Ang payat mo na, anak. Ma, hindi niyo ba nakikita itong nakaumbok kong tiyan? Pumayat pa talaga ako sa lagay nito, ha? Tahimik ko lang na pinanood ang lambingan ng mag-ina. Ramdam ko pa rin ang pagkadisgusto ng ina ni Nestor sa akin. Nakakaramdam ako ng panlilit sa sarili sa tuwing nagagawi sa akin ang mga pairap nitong sulyap. Nasasaktan pa rin ako. Kahit na sa simula pa lang ay alam ko nang ayaw nito sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ilulugar ang sarili ko. Sa isang banda, hindi ko rin maiwasang mainggit kay Nestor dahil sa pagiging malapit niya sa ina. Ni minsan kasi hindi ko naranasan yon. Bata pa lamang ako nang mamatay ang nanay ko sa komplikasyon sa panganganak. Kasama niyang nawala ang dapat sana'y nakababata kong kapatid na lalaki. Mabilis namang nakapag-asawa ulit ang tatay ko. Nagkaroon sila ng 3 anak ng kanyang bagong asawa. Buong kabataan ko, pakiramdam ko yung pagiging taga-alaga ng bata at katulong sa bahay lamang ang tanging naging papel ko sa buhay nila. Hindi ko kasi naramdaman na miyembro rin ako ng kanilang pamilya. Hindi naman nila ako sinasaktan o minamaltrato. Pero dahil sa madalas nila akong itrato na parang sampid lamang sa kanila, naging uhaw ako sa atensyon at pagmamahal ng isang pamilya. Bahagya akong napapitlaga nang maramdaman kong marahang tapik sa balikat ko. Paglingon ko, nasa tabi ko na pala ang binan kong lalaki. Kumpara sa kanyang ina, mas magiliw ang naging pagtanggap sa akin ng ama ni Nestor. Pasensya na at hindi kami nakapunta sa kasal nyo ni Nestor. Ayan tuloy, ngayon lang tayo nagkakilala. Okay lang ho. Naipaliwanag naman ni Nestor kung bakit. Maraming salamat po pala ha at pumayag kayong dumito muna kami habang wala pa po kaming ipon mag-asawa. Bukas naman lagi ang tahanan namin para sa lahat. Masaya nga kami ng mama niya dahil makakasama namin siya ulit. Tawagin mo na lang din akong Papa, katulad ng tawag sa akin ni Nestor. Ikaw, Iha, ano nga uli ang pangalan mo? Elisa po. Elisa pala. Mana talaga sa akin si Nestor. Katulad ko kasi magaling din siyang pumili. Kaya isang napakagandang dilag na katulad mo ang napangasawa niya. Matinik din talagang anak kong yan. Hindi naman po masyado, pero salamat pa rin po sa papuri pa. Ituring mo na kaming parang bago mong pamilya. Huwag mo nang pansinin niyang mama mo. Matanda na kasi, kaya ang sungit masyado at maikli na lang ang pasensya. Hindi katulad mo, bata pa at sariwa. Po? Hindi naman po masungit si Mama. Concerned lang talaga siya kay Nestor. Nakakainggit nga po si Nestor dahil nakakasama pa niya kayo palagi.
Ay naku, napaka maalalahanin mo pala. Sa bait mo yan, kakayan-kayanin ka lang. Pero mas mabuti na rin yon para siguradong magkakasundo tayo. Pwede ba kitang mayakap, Elisa? Magaan kasi ang loob ko sa'yo. Para ako nagkaroon ng isa pang anak na babae. Yun ay, kung papayag ka lang naman. Sige ho, pa. Wala hong problema. Dahil sa mabait na pagtrato sa akin ni Papa, hindi ko natanggihan ang hiling niya. Kahit ang totoo'y hindi ako komportable. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang paglapat ng katawan namin. Naramdaman ko pa ang pagtama ng mainit niyang hininga sa tenga ko. Walang ano-ano'y naramdaman kong parang inamoy niya ang leg ko. Munti ko na siyang maitulak palayo. Mabuti na lamang at siya rin naman ang kusang kumala sa pagkakayakap sa akin. Wala akong nakitang kakaiba sa ekspresyon niya. Naisip ko tuloy na baka hindi sadya ang nangyari. Nakonsensya pa ako dahil nabigyan ko kaagad ng mali siya ang isang simpleng bagay. Iwinaglit ko na lamang sa isipan ko ang pangyayaring yon. Kahit na may maliit na binhi ng pagkakabahala ang naiwan sa akin. Kahit pagod, nagpresenta pa rin akong ipagluto ang mga biyenan ko. Gusto ko kasing mas bumuti ang impresyon nila sa akin. Puring-puri ni Papa ang mga ulam na niluto ko. Samantalang panay lang ang mga puna ni Mama sa lasa. Hindi ko na lang din masyadong pinansin dahil nasimot naman ang lahat ng pagkaing inihanda ko. Wala pa man kaming isang araw sa poder ng mga biyenan ko. Bumungad na kagad sa akin ang malaking kaibahan ng pamumuhay sa probinsya. Katatapos pa lang naming maghapunan, pero naghahanda na kagad kami sa pagtulog. Wala raw kasing ibang mapagkakaabalahan pagsapit ng gabi. Di wala nga silang TV o internet dahil mahina talaga ang signal sa lugar nila. May oras lang din ang supply ng tubig sa gripo at madalas sa umaga lamang. Kaya naman kinailangan pa akong ipagsalok ni Nestor ng pampaligong tubig galing sa malaking drum na imbakan. Nabigla rin ako nang malamang nasa labas pala at hiwalay sa bahay ang CR at paliguan nila. Walang mga poste ng ilaw sa baryo kaya't napakadilim ng paligid. Gusto ko sana magpasama kay Nestor habang naglilinis ako ng katawan. Pero siguradong may masasabi si Mama. Kaya pinauna ko na lamang siya sa kwarto namin. Sementado na ang paliguan. Pero may mga siwang pa rin kung saan nakakapasok ang hangin sa loob at nagdadala ng ginaw sa akin. Hindi ako komportabling hubarin ang lahat ng damit ko. Kaya naligo kong suot pa ang mga panloob ko. Habang nagsasabon ng katawan, bigla ko na lamang naramdaman na may nanonood sa akin. Parang may mga matang hinahagod ng tingin ang kabuuan ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Kinakabahan akong tumawag sa labas habang nakayakap sa sarili. May tao ba dyan? Nestor? Ikaw ba yan, mahal? Wala namang tao. Guni-guni ko lang ba na parang may nag-oobserba sa akin? Pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako eh. Ilang beses pa akong tumawag sa labas, pero katahimikan lamang ang sagot sa akin. Tanging mga huni ng mga insektong panggabi at ilang kakaibang hayop lang ang narinig ko. Nagmamadali ko na lamang tinapos ang pagligo at kaagad na nagbihis. Lakad takbo ang ginawa ko papasok sa bahay. Napatayo si Nestor sa higaan dahil sa gulat nang makita niyang humahangos ako. Oh, mahal. Bakit ganyan itsura mo? Ano nangyari? Tulog na ba ang mga magulang mo? Kanina pa sila sa kwarto nila. Baka nga tulog na eh. Bakit? Ano ba talaga nangyari? Nestor, wala bang namboboso rito sa lugar niyo? Pakiramdam ko kasi may nanonood sa akin kanina habang naliligo ako. Sino naman namang boboso sa'yo?
Medyo dulo na tong bahay namin eh. Kaya wala na masyadong nagagawi rito ng ganitong oras. Baka naman binoboso ka ng mga malignong nakatira sa labas. Ang sexy mo kasi, mahal eh. Nestor naman eh. Nangaasar ka pa talaga ha? Naninibago ka lang, mahal. Hindi kasi ganito ang nakasanayan mo sa Maynila eh. Baka guni-guni mo lang yun. Madilim kasi eh. Kaya pakiramdam mo may nakatingin sa'yo. Siguro nga, ganun lang. Medyo nakakatakot nga ang dilim sa labas. Para kang nasa balong malalim. Kapag tumatanaw ako sa malayo, pakiramdam ko, may bigla na lang lilitaw na kung ano at hahablutin ako eh. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ganito talaga sa probinsya. Marami ka pang mararanasan dito na ibang-iba sa nakasanayan mo sa Maynila. Masasanay rin naman ako kapag nagtagal pa tayo rito. Sa ngayon, medyo naninibago pa ako. Tiis-tiis na lang muna tayo ha, mahal. Makukulture siya ka talaga sa umpisa. Medyo iba rin kasi ang nakagawian dito sa amin eh. Sa Maynila, pribado ang mga tao. Pero dito sa amin, uso mga nangangapit bahay. Kahit dito sa bahay namin, marami din ang nagpupunta. Kung ayaw mo makihalubilo sa kanila, pwede ka namang manatili lang dito sa loob. Okay lang, mahal. Marunong naman ako makisama. Ayoko namang isipin nila na isnabera ako at mayabang porke galing ako Maynila. Pakikibagayan ko na lang din sila. Tahimik ang unang gabi namin sa bahay ng mga biyenan ko. Sa tuwing binabalikan ko ang alaala ng unang pagkikita namin ng ama ni Nestor, hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili kung dapat ba'y naging mas alerto ako at mapagmatyaga. Dapat ay hindi kagad ako nagtiwala dahil lang sa maayos na pakikitungo sa akin ng isang tao. Pero ika nga, laging nasa huli ang pagsisisi. Nang sumunod na mga araw, nakilala ko naman ang mga kapatid ni Nestor, pati na rin ang iba pa nilang mga kamag-anak. Maging ang mga kaibigan niya dumalaw rin para mga musta. Sa dami nila, naghalo-halo na nga sa utak ko ang mga mukha at pangalan nila. Kaya ilan lang talaga sa kanila ang naaalala ko. Isa si Ronel sa mga kaibigang ipinakilala sa akin ni Nestor. Tumatak sa akin ang lalaki. Para kasing may kakaiba rito na hindi ko maipaliwanag. Hindi rin nakataka sa akin ang mga palihim niyang suliap na lagi niyang ipinupukol sa akin. Hindi ako komportable sa pinapakita niyang interes. Kaya't hanggat maaari iniiwasan ko siya. Pero isang beses na mag-inuman sila sa bahay namin, may mga sinabi siyang labis na gumulo sa isip ko. Nag-aasikaso ko noon sa kusina nang may maramdaman akong dumating. Akala ko si Nestor yun na kukunin ng mga ipinahanda niyang pulutan nila ng mga kainuman niya. Nasa lamesa na yung ipinahanda mong sisig at saka kinilaw na isda. Nagluto rin ako ng mani para pandagdag kutkutin ninyo. Oh, bakit hindi ka nagsasalita? May kailangan... Ay! Ronel? Ay, naku, ikaw pala yan. Akala ko kasi si Nestor ang kausap ko. May kailangan ka ba? Anong may tutulong ko sa'yo? Abala si Nestor sa pag-aasikaso sa labas. Kaya ipinakuha na lang niya sa akin yung mga pinahanda niya. Yung nasa lamesa, lahat yon para sa inyo. Kaya mo bang dalhin lahat o tutulungan na lang kita? Hindi na, Elisa. Kaya ko na to. Siguradong mauubos to agad. Kasi ang sarap mo talaga magluto. Maraming salamat sa pag-aabala. Wala yon. Bisita naman kayo ni Nestor. May mga dumating din kaming bisitang babae. Kaklase namin noon. Bakit hindi mo kami samahan kahit sandali? Para naman makilala ka pa namin. Lalo na ako. Gusto pa kitang higit na makilala. May gagawin pa kasi ako eh. At saka, hindi rin kasi ako pwedeng uminom. Pinagbawalan din kasi ako ng doktor. Makakasama raw sa akin. Mahina kasi ang kalusugan ko eh. Wag na lang pala kung ganon. Mas mabuting alagaan mo ang kalusugan mo. Kumusta naman ang pamamalagi mo rito? Komportable ka naman ba? Komportable naman ako. Kailangan lang masanay. Kasama ko naman si Nestor kaya kampante ako. Gaano katagal na ba kayo magkakilala? Balita ko kasi
biglaan yung kasal niyo? Halos magtatatlong taon na rin. Parang kailan lang pero ang dami na naming napagdaanan. 3 taon? Sandali pa lang pala kayo magkakilala. Marami ka pa palang hindi nalalaman kay Nestor at sa pamilya niya. Ha? Bakit? Ano pa bang dapat kong malaman kay Nestor? Sa tingin ko naman, sapat na ang ilang taon namin pagsasama para malaman ko kung anong klaseng lalaki siya. Mabuti at responsableng tao si Nestor. Hindi naman si Nestor yung tinutukoy ko, kundi yung tatay niya. Si Papa? Bakit? Anong meron sa kanya? Basta mag-iingat ka, Elisa. Lalo na ngayong may trabaho na si Nestor at mapapadalas nang wala siya sa bahay para samahan ka. Oh, Rodel, bakit nandito ka sa kusina? Nagkakasiyahan na yung mga kasama mo sa labas. Baka hinahanap ka na. Kayo po pala, Mang Edgar. Pinapakuha po ni Nestor yung mga pulutan. Ganun ba? Kailangan mo ba ng tulong na madala mga yan sa labas? Hindi na po, Mang Edgar. Kaya ko na po ito. Bakit po pa? Ano pong problema? Bakit po parang napakaseryoso naman po ng mukha ninyo? Pasensya na sa sasabihin ko, Elisa. Pero sana'y maintindihan mo na gusto ko lang naman na paalalahanan ka. Hindi lahat ng tao rito sa atin mapagkakatiwalaan. Dapat kinikilatis mo muna kung sino ang pakikisamahan mo. Lalo na't may asawa ka na. Marami tayong bisita ngayon. Ano na lang ang iisipin nila kung makikita nila na kayong dalawa lang ni Ronel ang nandito sa kusina? Wala naman ho kaming ginagawang masama ni Ronel. Nag-uusap lang naman po kami. Pero maaaring hindi ganun ang isipin na makakakita sa inyo. Baka pag hinalaan pa nila kayong may relasyon. Malisyosong tao lang po ang mag-iisip ng ganon. Wala pong namamagitan sa amin ni Ronel. Alam po ni Nestor na tapat ako sa kanya. Hindi ko sisirain ang tiwala niya. Naiintindihan ko, Elisa. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong isa kang mabuti at malinis na babae. Hindi mo magagawa ang mang-akit ng iba dahil may asawa ka na. Pero ako naman ay nagpapaalala lang sa iyo. Hanggat maaari sana'y pag-isipan mo ang bawat kilos na gagawin mo, lalo na kung may ibang makakakita. Naiintindihan ko po, Pa. Salamat po sa paalaala. Walang anuman, Iya. Saka ko lamang napansin na kanina pa pala nakadantay sa balikat ko ang kamay ni Papa. Damang-dama ko ang magaspang na kalyo niya dahil sleeveless ang suot kong blouse. Marahan niyang hinihimas ang braso ko. Marahil ay para pakalmahin ang emosyon ko kanina. Sumagi sa isip ko ang misteryosong sinabi ni Ronel. Kinutuban ako ng kakaiba, pero agad ko rin yung inalis sa isip ko. Puro kabutihan lang ang ipinapakita sa akin ni Papa, kaya ayoko mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Gayunpaman, hindi ko naiwasan na masiwa. Nagkunwari akong may aasikasuhin sa lababo para makalayo sa kanya at maalis ang pagkakahawak niya sa akin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang maiwan na akong mag-isa sa kusina. Nasulyapan ko ang ilang mga itim na ibon na nakadapo sa sanga ng puno sa labas ng bintana, habang unti-unting nabubuhay ang mga pangamba sa dibdib ko. Sa paglipas ng mga araw, nasasanay na rin ako sa mga pagbabago sa buhay ko. Pero kahit na 2 linggo na ang lumipas, ilag pa rin sa akin ang mga tao sa baryo. Minsan tuloy nakakaramdam na rin ako ng lungkot dahil wala akong ibang makausap maliban sa asawa at mga biyenan ko. Tanging ang mga tawag ng best friend kong si Christine para kumustahin ako ang nakakadagdag ng kulay sa mga araw ko. Hello, friend? Friend, ano na? Bakit ngayon ka lang tumawag? Akala ko nilapa ka na ng aswang dyan eh. Pasensya natin.
Mahina kasi talagang signal dito eh. Kaya ngayon lang kita na-contact. Tsaka wala naman raw aswang dito. Maligno raw ang meron. Ganon? Baka naman makursunadahan ka ng isang maligno dyan, ha? Bigla ka pang magkaroon ng stalker na supernatural. Eh di pang otherworldly na ang beauty mo. Para kang sira. Hindi naman ako naniniwala sa aswang o kahit sa maligno, ano? Well, mag-ingat ka pa rin, Ineng. Mahirap na. At baka kung anong masamang elemento ang maakit mo dyan. Paano na lang si Aiza kapag may nangyaring masama sa favorite ninang niya? Kumusta na nga pala inaanak kong yan, ha? Pakisabi, miss na miss ko na siya, ha? Miss na miss ka na nga rin niya eh. Lagi kang hinahanap. Si Nestor naman kasi eh. Bakit bigla na lang naisipan daling ka sa napakalayong lupalop ng Pilipinas? Eka, lalabas mo nga lang ng ospital. Hindi ka pa nga totally magaling eh. Para rin naman sa kinabukasan namin ang desisyon ni Nestor. May trabaho na siya agad dito sa malaking bakery na gumagawa ng mga espesyal na pasalubong. Kaso malayo nga lang kasi sa kabilang bayan pa eh. Tuwing Sabado lang siya nakakauwi. Paano yan? Mga biyanan mo lang ang kasama mo. Hindi ka ba nila kinakawawa? Grabe ka naman sa kanila. Masungit lang talaga si Mama at laging mainit ang ulo. Pero bukod doon, wala naman akong problema sa kanya eh. Si Papa naman, mabait at saka palakwento. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Hindi kasi talaga maganda ang feeling ko sa pagtira nyo dyan. Oh, bakit naman? Eh, maayos naman kami rito. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko rin maipaliwanag eh. Basta, nafe-feel ko lang. Siguro naapektuhan lang ako na nabanggit sa akin ni Lola Mada patungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Ano naman ang sinabi ng lola mo tungkol sa akin? Nung isang araw kasi, ang sabi niya na panaginipan ka raw niya. Sa panaginip niya, natuklaw ka raw ng isang malaking ahas. Tapos may dalawa pang mas maliit na ahas na nakalingki sa'yo. At ayaw kang pakawalan. Pero nung nakatakas ka na sa kanila, hinabol ka naman daw ng isang itim na aso. Hanggang sa wala ka ng matakbuhan. Ayun, nilapa ka raw. Iyon lang bang napanaginipan ng lola mo? Ang gulo. Pero parang normal lang naman na panaginip yan ah. Hindi, Bes. Hindi basta-basta nananaginip si Lola. Lahat ng panaginip niya may ibig sabihin. Lahat daw ng nasa panaginip niya about sa'yo. Yung mga ahas at yung malaking aso. Lahat yun simbolo ng mga panganib na darating sa buhay mo. Ano namang klaseng panganib? Hindi ko rin alam. Hindi na naipaliwanag ni Lola eh. Nakalimutan na niya agad. Alam mo naman, ulyanin na siya sa edad niya. Basta mag-ingat ka na lang dyan, ha? Huwag mong kalilimutang balitaan ako kung ano na nangyayari sa'yo. Kapatid na ang turingan namin ni Christina. Nagkakilala kami dahil pareho kaming cashier sa isang hindi kilalang grocery store sa Maynila. Bata pa lamang ay unila na sa pamilya si Christina. Ang lola niya sa tuhod na si Lola Mada ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Ilang beses na niyang nabanggit sa akin ang tungkol sa lola niya na may espesyal nga raw itong kakayahan. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganong bagay. Kaya hindi ko sineryoso ang mga kwento niya tungkol sa lola niya. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang paalala ni Christina dahil mas abala ko sa ibang bagay. Pagkatapos makahanap ng bagong trabaho ni Nestor, ako na lamang ang laging naiiwan sa bahay. Madalas din kasing wala ang biyenan ko. Naniningil ng mga pautang si Mama. Minsan pinupuntahan din niya ang iba niyang mga kamag-anak na nakatira sa kabilang baryo para kumustahin ang lagay nila. Wala naman akong ideya kung anong pinagkakaabalahan ni Papa kapag umaalis siya. Marami pa rin ang nagpupunta at naghahanap sa kanya. Madalas ay pawang mga kalalakihan na magkakaiba ang edad. Sa labas lamang sila ng gate nag-uusap. Minsan naman ay sa likod ng bahay. Hindi ko maiwasang maasiwa
kapag nadidinig ang malakas nilang tawanan at kantsawan. Lingid sa kaalaman ko, kasama rin ako sa mga paksa ng usapan nila. Napapaisip na rin ako kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Kahina-hinala kasi ang mga kinikilos nila. Minsan sa loob ng bahay sila nag-uusap. May naiiwan pang ang kakaibang amoy sa kwartong ginagamit nila. Nagtataka ko kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Wala naman akong kamalay-malay na nagbabago na pala ang tingin sa akin ni Papa. Lagi na lang nakasunod ang mga mata niya sa akin. Hindi ko nagugustuhan ang madilim na emosyong nakikita ko sa kanya. Nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Pero hindi ko naman matukoy kung bakit. Hindi nagtagal, nagsimula na rin magkaroon ng matibay na dahilan ang masama kong kutob. Isang araw na abala ako sa paglalabas sa likod ng bahay namin. Mataman akong pinapanood ni Papa. Kaalis lamang ng mga naging bisita niya. Kaya kaming dalawa na lamang ang magkasama sa bahay. Ang sipag mo talaga, Elisa. Maswerte si Nestor at ikaw ang napangasawa niya. Kung nagkataong bumalik ako sa kabataan ko, naku, magiging karibal pa niya ako sa kamay mo. Maswerte rin naman po ako kay Nestor. Maayos niyang ginagampanan ng mga responsibilidad niya. Teka, ako na. Hayaan mong ako na ang magbuhat na mabigat na balding yan. Huwag na po pa, kaya ko na po ito. Huwag nang makulit. Hindi yan gawain ng babae. Ako na lang dyan. Kawawa naman ang malambot mong kamay. Namumula na. Para akong mapuputulan ng hininga ng biglang hablutin ni Papa ang kamay ko nang bubuhatin ko na ang balde ng tubig. Labis ang pagkabigla ko sa ginawa niya. Hindi ako kagad nakakilos. Marahan pa niyang hinaplos at pinisil ang palad ko. Kung hindi pa dumating si Mama at tinawag ako, hindi pa niya bibitiwan ang kamay ko. Noong unay akala ko'y wala lang ang nangyari. Pero dahil sa pagsasawalang bahala ko, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Isang gabi, habang naliligo ako, nakarinig ako ng mga kaluskos sa labas. Madalas kong nararamdaman na may naninilip sa akin kapag naliligo ako. Kaya mas naging alerto na ako sa mga kakaibang ingay. Hindi na rin ako naliligo ng walang suot na t-shirt man lamang. Kahit basa pa ang katawan ko, agad pa rin ako nagtapis ng tuwalya at nagmamadaling lumabas ng paliguan. Muntik ko pang mabangga si Papa na nakatayo pala sa labas ng pinto. Pa? Ano pong ginagawa niyo dito sa labas? Naiinitan kasi ako kaya naisip kong maligo. Kaso naliligo ka rin pala. Kung gusto mo, sabay na lang tayo. Makakatipid pa tayo sa tubig at oras. Tutulungan pa kita magsabon ng katawan. Hindi na po. Tapos na rin naman po akong maligo. Sayang naman. Kung gusto mo maligo ka ulit, marami pa namang tubig sa drum. Pag-iigib pa kita. Akma pang hahawakan ako ni Papa, pero nagmamadali ko na siyang iniwan. Hindi ako makapaniwala sa nakumpirma ko. May pagnanasa sa akin ang ama ni Nestor. Malaki din ang hinala ko na siya nga ang madalas na mamboso sa paliligo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko sa mga nalaman ko. Unang sumagi sa akin na magsumbong kay Nestor. Pero ayoko namang magkasira silang mag-ama, lalo na at nasa pudar pa nila kami. Marami nang iniisip sa trabaho si Nestor at ayoko na makadagdag pa. Pero hindi maaaring wala akong gawin. Bago pa ako tuluyang malagay sa alanganing sitwasyon, ipinagtapat ko na kay Mama ang mga ginagawa sa akin ni Papa. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Elisa? Sinisilipan at hinihipo ang kakamo ng asawa ko? Ang lakas naman ng loob mong gumawa ng ganyang klase ng kwento. Ma, nagsasabi po ako ng totoo. Minumolestya po ako ni Papa. Maniwala naman po kayo sa akin.
Manahimik ka! Puro mga walang kwenta ang lumalabas sa bibig mo! Kung hindi ko pa alam, ginusto mo rin yan! Ma, paano niyo po nasasabi yan? Hindi ko po intensyong mapagsamantalahan ng ganito. Wag ako, Elisa! Akala mo ba hindi ko napapansin yung pag-iinarte mo sa mga gawain dito? Ang hilig mong umastang mayaman, wala ka rin naman. Parang iigib lang hindi mo pa kaya. Nagpapaawa ka palagi. Ikaw na nga ang tinutulungan. Ikaw pa itong nag-iisip ng hindi maganda. Nagkakamali po kayo, Ma. Hindi po ako nagpapaawa. Ginagawa ko naman po ang makakaya ko Hindi ko lang po maatim ang mga ginagawa sa akin ni Papa. Ang dami mong arte. Nakakabwisit ka talagang babae ka. Ikaw ha, ayoko makakarating pa to kay Nestor. Kundi makakatikim ka talaga sa akin. Hindi mo nga mabigyan ng anak ang asawa mo Tapos puro problema pa ang dadalhin mo sa kanya. Malas ka talagang babae ka. Pero Ma, paano po kung may iba pang gawin si Papa? Manahimik ka na sabi Kahit sino pang tao ang tanungin mo sa labas, lahat sila sasabihin hindi yan magagawa ng asawa ko. Lalabas lang na sinungaling ka. Kaya kung ayaw mong palayasin kita rito, ititikom mo yung bibig mo. Kala mo naman kung sinong Birheng Maria. Wala namang pakinabang. Hindi ka nga makabuo ng bata Mas may silbi pa nga ang inahing baboy. Napatungo na lang ako at pinipigil ang mga luha ko. Napatanong ako sa sarili kung kasalanan ko nga ba kung bakit nangyayari sa akin ito. Nang gabing yon, akala ko'y hindi na ako patutulugin ng mga bagabag ko. Pero dala marahil lang pagod, tinalo pa rin ako ng matinding antok. Mababaw lamang ang tulog ko at gising pa rin ang diwa ko. Nasa gitna ako ng isang panaginip nang walang ano-ano'y bigla ko na lamang naramdaman na parang may iba pa akong kasama. Isang lalaki ang nakatayo sa paanan ng kama at pinagmamasdan ako habang natutulog. Nanlamig ang buo kong katawan. Pinilit kong magising, pero kahit na anong gawin ko ay bigo ako. Hindi ako makagalaw. Hindi rin maimulat ang mga mata ko. Napakabilis ng tibok ng puso ko na parang mga tambol sa aking pandinig. Namalayan ko na lamang na nasa ibabaw ko na ang lalaki. Naramdaman kong malagkit niyang mga halik sa akin. Tumindig ang mga balahibo ko sa pandidiri. Lalo na nang maramdaman ko ang isang magaspang na kamay na marahang humihimas sa hita ko. Bumabaliktad ang sikmura ko sa nangyayari. Lingid sa kalaman ko, may mapupulang mga matang nakasilip sa bintana at lihim na nagmamasid. Napabalikwas ako ng bangon, habol hininga habang nagpapalinga-linga sa buong silid. Mag-isa lamang ako, pero nagdala sa akin ng matinding pagdududa ang nakabukas na pinto. Naalala kong inilak ko yun bago matulog. Napansin ko rin na nasa saig na ang kumot na gamit ko. Bahagya rin nakataas ang laylayan ng suit kong damit na pantulog. Iisang tao lang ang kilala kong mangangahas na pumasok sa kwarto ko. Iisang tao lang ang kilala kong mangangahas na pumasok sa kwarto ko habang natutulog ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napatayo ko para sana isara ang pinto ng kwarto. Pero naabutan ko si Papa na inaakay ang lasing na si Nestor papasok sa silid namin. Hindi ako makapaniwala na nakauwi na ang asawa ko. Biyernes pa lamang kasi ng gabi. Kahit na hindi ko maatim na lumapit kay Papa, tinulungan ko pa rin siyang alalayan si Nestor hanggang sa mahiga na namin siya sa kama. Ay, ito talagang si Nestor. Hindi kayang kontrolin ang sarili. Pasensya ka na, Elisa. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya.
Bakit nga pala? Gising ka ba? Bigla lang po akong nagising. Nauuhaw po kasi ako. Ako nga rin. Nauuhaw. Akala ko pa naman mapapawi na yung uhaw ko ngayong gabi. Hindi pa pala. Gusto niyo po bang ikuha ko rin kayo ng tubig? Naku, wag na. Ako na lang ang kukuha para sa ating dalawa. Matulog ka na rin, Elisa. Ayokong napupuyat ka eh. Matulog ka ng mahimbing para maging maganda ang panaginip mo. Para akong tuod na pinanonood si Papa na lumabas ng kwarto. Tinapunan pa niya ako ng isang makahulugang tingin bago niya tuluyang isinarado ang pinto. Nang ilala ko na ang pintuan, napansin ko na hindi na gumagana ang lock. Para akong masusuka nang maisip na malayan nang makakapasok si Papa sa kwarto ko kahit kailan niya naisin. Habang tumatagal, mas nagiging mapanghas na siya sa mga ginagawa niya sa akin. Nariyang bigla na lamang niya akong yayakapin habang may ginagawa ko sa kusina. Minsan naman ay aakbe na lamang niya ako at hahapitin palapit sa kanya. Kung hawakan niya ako, para bang pag-aari niya ang katawan ko. Lahat ng paraan ng pag-iwas ay ginawa ko na para lamang mailigtas ang sarili ko. Ilang beses ko nang pinagtangkaan na magsumbong kay Nestor, pero lagi akong pinanghihinaan ng loob. Ayokong magulong pamilya nila ng dahil lamang sa akin. Natatakot rin akong mas pumanig siya sa mga magulang niya. Ang bahay ng mga biyenan ko tuloy ay parang naging isang hawla para sa akin. Nakakahinga lamang ako sa tuwing nakakapasyal ako sa labas. Kaya naman halata ang saya ko sa tuwing mamamalengke ako sa bayan. Lingid sa kaalaman ko, nabibigay na pala yun ng ibang kahulugan ng mga nakakakita. Isang umaga, habang gumagayak ako para mamili, binulungan ni Mama si Nestor. Parang ang saya-saya naman yata ng asawa mo ngayong araw. Sa palengke lang naman ang punta niya. Ito lang po kasi ang pagkakataon niya makalabas ng bahay. Wala namang pumipigil sa kanyang lumabas Naku, iba pa rin ang kutob ko, anak. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma? Bantayan mo yung asawa mo. Dahil baka may ginagawa na yung milagro. Hindi mo lang alam. Ma, hindi po ganong klaseng babae si Elisa. Hindi niya magagawang pagtaksilan ako. Hindi ka rin sigurado. Kailan ba kayo huling nagtabi sa kama, Lagi kang wala. Malay mo kinakati na yan at naghahanap na ng ibang kakamot sa kanya. Maniwala ka sa akin, Nestor. Ang mga babaeng tahimik yan pa ang mga sobrang pakawala. Nasa loob lang ang kulo niyan. Magmula noon ay napansin ko na ang paghihigpit sa akin ni Nestor. Nagtataka ako dahil lagi na niyang inuusisa kung saan ako pumupunta kapag umaalis ako. Daig ko pa ang tetestigo sa korte kung gisahin niya ako. Madalas na rin niyang punahin ang ayos at suot ko. Ang hindi ko alam, may pinagseselosa na pala siya. Lalabas ka ng ganyan ang suot mo? Bakit? Anong problema sa suot ko? Ganito naman talaga ako manamit dati pa. Magpalit ka. Masyadong maikli ang damit mo. Hapit na hapit pa sa katawan. Mababastos ka niya nang wala sa oras. Baka may masama pang mangyari sa'yo. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado sa lugar natin ngayon? Maikli pa ba to? Halos hanggang tuhod na nga yung laylayan. Mas marami pa akong nakikitang mas maikli ang suot kesa sa akin sa labas. Wala akong pakialam sa kanila. Ibang tao naman sila Asawa kita. Kaya sa'yo ako may pakialam. Kaya siguro kung sino-sinong lalaki na lang ang nagkaka-interes sa'yo Kasi ganyan ka manamit. Ikaw naman kasi may asawa ka na. Dapat matuto ka rin kumilos ng tama. Kasalanan ko ba na may nagkaka-interes pa rin sa akin kahit na may asawa na ako? Hindi ko rin naman gustong nakukuha ang atensyon ng ibang lalaki. Kung alam mo lang. Baka may kasalanan ka rin kasi. Baka nabigyan mo siya ng motibo ng hindi mo namamalayan. Kaya ngayon para siyang asong ulo na nakabuntot sa'yo. Siya?
Sino bang ibig mong sabihin, Nestor? Yung tarantadong Ronel na yon. Kaibigan ko pa naman siya. Kaya pala panay ang punta niya rito. Kursunada ka na pala. Hindi man lang niya inisip na ginagago niya na ako. Elisa, lalaki ako. Alam ko ang karakas sa mga katulad ko. Hindi nakakawala sa akin yung malagkit niyang titig sa'yo. Akala niya siguro hindi ko nahahalata. Nestor, wala akong ginagawang masama. Hindi ko magagawang lokohin ka. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang tungkol kay Ronel. Ikaw naman kasi, mamamalengke ka lang kung saan sa ka pa pumupunta. Pwede namang dito ko na lang sa bahay eh. Ayusin mong sarili mo, Elisa. Matuto ko namang ilugar ang sarili mo. Bago pa ako makapagpaliwanag, tinalikuran na ako ni Nestor. Kahit na alam kong wala akong ginagawang mali, hindi ko pa rin maiwasang maramdaman na may kasalanan ako. Nakukonsensya ako dahil minsan na nga lang kami magkasama pero nagtatalo pa kami. Simula na magkatrabaho uli si Nestor, nawala na siya ng oras sa akin. Umiikli na rin ang pasensya niya sa akin. Napagtataasan niya na ako ng boses na hindi naman niya ginagawa noon. Sa mga nangyayari sa amin, mas lalo kong nararamdaman na nawawalan na ako ng karamay. Hindi ko alam kung bakit ilang umaga na akong nagigising na mabigat ang katawan. Na para bang ilang bundok ang inakyat ko habang natutulog sa gabi. Nakapagtataka rin ng ilang mapupulang marka at pasa sa ilang parte ng katawan ko. Ilang gabi na rin akong nananaginip na may kasama ako sa kwarto kahit na wala naman si Nestor. Minsan sa panaginip ko, nakakakita rin ako ng kakaibang nilalang na may mapupulang mata na nagtatago sa dilim o kaya naman ay nakatayo lamang sa sulok at pinapanood ako habang mahimbing na natutulog. Ang ikinatatakot ko, baka si Papa ang nilalang na yun at ang napapanaginipan ko ay ang nangyayari sa realidad gabi-gabi. Napansin ko ring parang may nakialam sa cabinet na pinaglalagyan ko ng mga gamit ko. Wala na ang cellphone at pitaka ko roon. Nawawala rin ang ilang mga damit panloob ko. Tumitindi ang pagkabahala ko dahil hindi ko na matatawagan si Christina para ipaalam sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Wala na rin akong sariling pera na magagamit kung gusto kong umalis. Para na talaga akong mawawala sa katinuan dahil sa mabigat na mga dinadala ko. Hindi ko na matim na maiwan kasama si Papa sa bahay. Kaya lumalabas na lamang ako para maglibot sa baryo. Madalas akong nauhulog sa malalim na pag-iisip habang naglalakad-lakad. Kaya hindi ko namamalayan kung saan ako nagagawi. Katulad na lamang ngayon. Dahil wala ako sa sarili kanina, hindi ko napansin na nagkamali na pala ako ng dinaanan. Nakarating ako sa ilog na malapit sa bandang likuran ng bahay namin. Maingay ang lagaslas ng malinaw na tubig. Nakakaakit ang ganda ng berdeng kapaligiran. Ilang minuto akong nakatulala habang nilalasap ang ganda ng tanawin nang bigla na lamang akong makarinig ng kaluskos. Napatingin ako sa direksyong yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang itim na aso na nakatingin sa akin. Nasa kabilang panig ito ng ilog. Tila nagiging kaisa ito ng mga aninong likha ng nag-aagaw na liwanag at dilim. Gumapang ang kilabot sa aking katawan nang mapatitig ako sa mapupulan nitong mga matang nakatutok sa akin. Naisip kong baka isa itong mabangis na hayop na naghahanap ng pagkain. Maaaring ako pa ang balak nitong gawing hapunan. Dahan-dahan akong umatras nang hindi inaalis ang tingin sa aso. Tila estatwa naman itong hindi gumagalaw. Tumalikod ako at tatakbo na sana palayo nang mabangga ko ang isang pamilyar na lalaki. Ronel, anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan, Elisa. Dumidilim na. Hindi ka na dapat nasa ganitong lugar. Hindi yan ang importante ngayon. Ronel, may nakita akong mabangis na hayop sa tabing ilog. Baka bigla na lang yung tumawid at sugurin tayo.
Nasaan? Wala naman ako nakikita. Hindi mo ba talaga nakikita? Ayun sa... Teka, saan napunta yung aso? Nandun lang yan kanina. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman na malikmata ka lang. Sigurado ako, Ronel. May nakita talaga ako. Malaking itim na aso at pulang mga mata. Para talagang gusto akong lapain ang asong yun. Mapanganib talaga rito ng ganitong oras. Huwag mo nang alalahanin na nakita mo. Ihahatid na kita sa inyo. Huwag na. Kaya ko na umuwi mag-isa. Baka makita pa tayo ng mga biyanan ko at makarating pa to kay Nestor. Pinagsesalosan ka na ng asawa ko. Ayokong lalo pa siyang maghinala sa akin. Sandali, Elisa. Bago ka umalis, may gusto muna akong sabihin sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo na ng diretso. Elisa, gusto kong malaman mo. Nakahanda akong gawin ng kahit ano para sa'yo. Alam mo namang may asawa na ako, di ba? Hindi ka na dapat nagsasalita ng ganyan sa akin. Baka may iba kasing makarinig at pag-isipan pa tayo ng hindi maganda. Nakakahiya naman kung makakarating pa kay Nestor. Ano naman kung may asawa ka na? Maraming ang mag-asawa dyan. Ilang dekada ng kasal pero naghihiwalay pa rin sa huli. Hindi ka kayang ipagtanggol ni Nestor. Pero ibahin mo ko. Dahil ako, kaya kitang ipagtanggol kahit kanino. Ay, Ronel naman. Alam mo naman ang ugali ng mga tao rito, di ba? Alam mo kung gaano sila makapanghusga. Ayokong malunod sa laway ng mga tsismosa at tsismoso rito sa tabi-tabi. Nakikiusap na ako sa'yo. Kung pwede sana, ibaling mo na lang ang paghanga mo sa ibang babaeng mas karapat-dapat sa atensyon mo. Hindi ko magagawa yon. Unang beses pa lang kitang nakita. Nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Alam kong ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naririnig mo ba? Ha? Yang mga sinasabi mo? May asawa na nga ako. Mahal ko si Nestor at hindi ko siya magagawang pagtaksilan. Hindi ko sisirain ang pagsasama namin. Kaya pakiusap, Ronel. Ibang babae na lang. Sigurado naman akong mas marami pang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Pero ikaw ang gusto ko, Elisa. Nakahanda akong gawin ang lahat para sa'yo. Sabihin mo lang, kung papayag kang makasama ako, kahit na may asawa ka pa, magagawa naman yan ng paraan. Matutulungan din kitang mawala sa landas mo, ang biyanan mong lalaki. Anong ibig mong sabihin, Ronel? Anong nalalaman mo? Higit na mapanganib ang biyanan mong lalaki kesa sa inaakala mo. Pero kaya kitang iligtas sa kanya. Basta ipangako mo lang na mapapasaking ka. Hindi pwede ang gusto mo, Ronel. Nasa iyo ang desisyon, Elisa. Mataman lamang akong tinitigan ni Ronela. Dahil sa nagbabadyang dilim, hindi ko makita ng malinaw kung ano ang kanyang ekspresyon. Sandali siyang nag-angat ng tingin at parang may tinatanaw sa likod ko. Tinapunan niya ako ng isang makahulugang sulyap bago siya tumalikod at umalis. Napapitlag naman ako sa gulat nang biglang may marahas na humatak sa braso ko. Ay bakit nakikipagkita ka sa lalaking yun? At sa ganitong lugar pa talaga? May tinatago ba kayo? Magkalaguyo ba kayong dalawa? Ha? Sumagot ka, Elisa! Ow! Pa? Anong ginagawa niyo rito? Bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako sa ginagawa ninyo. Akala ko, mabuti kang babae, pero mukhang nagkamali ako. Makasalanan ka rin pala. At dapat na parusahan. Taksil kang babae! Taksil! Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo. Hindi ko po pinagtataksilan ng asawa ko. Wala po akong ginagawang masama. Nagkakaila ka pa? Kitang-kita ng dalawang mata ko ang kilos nyo ni Ronel. Nagyakapan pa kayo? Yun ba ang walang relasyon? Parang bingi si Papa sa pagsusumamo kong pakawalan niya ako.
Nilulukob na rin ako ng takot sa matinding galit na nakikita ko sa mga mata niya. Hinatak niya ako papalapit sa kanya hanggang sa wala ng distansya sa pagitan ng mga katawan namin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga na tumama sa pisngi ko. Mas lalo pa akong nagpumiglas dahil sa takot na maaari niyang gawin sa akin. Walang ano-ano'y bigla na lamang may sumugod na mga itim na ibon sa amin. Pinilit naming makaiwas. Nakawala ako sa pagkakahawak ni Papa at walang sinayang na sandali para makaalis sa lugar na yon. Nagmamadali akong tumakbo pa uwi. Naabot akong nasa kusina si Mama kasama si Nestor. Lahat ng mga bumabagabag sa akin ay napalitan ng masidhing kasiyahan nang makita ang asawa ko. Para akong batang nakahanap ng kakampi. Niyakap ko si Nestor. Tuluyan na akong napaiyak. Kusa nang lumabas sa bibig ko ang lahat ng kinikimkim kong takot at alalahanin na dala sa akin ng papa niya. Hindi pa man ako natatapos. Nagsimula na kagad maghurmentado ang mama niya. Akma pa ngang susugurin ako, pero maagap siyang napigilan ni Nestor. Nakita mo na, Nestor, kung gaano ka walang kwenta na pangasawa mo? Huminahon po kayo, Ma. May tamang paliwanag ang lahat. Elisa, nagsasabi ka ba ng totoo? Maniwala ka sa akin, Nestor. Minamahal nga ako ng papa mo. Ilang beses ko nang pinagsawalang bahala ang ginagawa niyang pananamantala sa akin, pero hindi ko na kaya. Ayoko na. Umalis na tayo rito, Nestor. Hindi ko na matitiis na manatili pa tayo rito. Elisa, bakit mo naman ako tinakbuhan? Gusto lang naman kitang makausap. Lumayo ka sa akin! Isa kang demonyong mapagpanggap! Tama ng pagkukunwari mo! Ano po ba talagang nangyari, Pa? Ayoko sanang umabot kayo sa ganito, anak. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ano pong ibig niyo sabihin? Sabihin mo, Edgar, huwag mong hayaang siraan ka ng babaeng to! Kasi, anak, huwag ka sanang magagalit kay Elisa, ha? Mabuti siyang babae. Hindi niya siguro magagawa ang iniisip ko, pero nakita ko kasi siya. Silang dalawa ni Ronel. Nakita ko silang dalawa na magkayakap sa tabing ilog. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Masahol pa pala kayo sa iniisip ko! May ginagawa ka palang kababalaghan. Sabi na nga ba may nakadiskubre kasi sa milagrong ginagawa kaya naghahanap ng ibang masisisi. Totoo bang sinasabi ni Papa, Elisa? Nagsisinungaling siya, Nestor. Ako ang asawa mo. Sa akin ka maniwala. Pero Elisa, ama kong pinaparatangan mo. Kilala ko si Papa. Mabuti siyang tao. May respeto siya sa mga kababaihan. Hindi niya magagawang sinasabi mo. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Hindi naman sa ganun. Pero Elisa, hindi ka pa magaling. Hindi ba't nasabi naman yun ng doktor na makakaranas ka pa ng depresyon sa pagkawala ng anak natin? Maaring yun ang dahilan kung bakit naguguluhan ka sa mga nangyayari. Kaya siguro nagawa mo ring lumapit kay Ronel. Oy, Nestor! Mas kakampihan mo ba yung babaeng ya kesa sa mga magulang mo? Tama na. Huwag na kayong mag-away pa. Aaminin ko na ang kasalanan ko. Dapat ay hinayaan ko na lang ang pribadong buhay niyong mag-asawa. Hindi na dapat ako nakialam pa. Ngayon tuloy ay ako pang lumalabas na masama. Elisa, maniwala ka sa akin, iha. Wala akong masamang balak sa iyo. Kung sa tingin mo'y nakagawa ako ng kasalanan sa iyo, humihingi ako ng pasensya. Gusto ko lang naman talagang damayan ka. Dahil napansin ko ang kalungkutan mo. Palagi ka nag-iisa at ayaw makihalubilo sa iba. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Kahit ako'y muntik nang maniwala sa paghingi ng dispensa ng matanda, nadadala ako sa pagpapanggap nito.
Gulong-gulo din ang isip ko dahil sa mga sinabi ni Nestor. Hindi ko na iwasang balikan ang lahat ng nangyari simula nang dumating kami sa bahay ng mga biyenan ko. Nagdududa kasi ako sa sarili ko kung may basihan nga ba ang mga pinaparatang ko sa biyenan kong lalaki. Naitanong ko rin sa sarili ko kung ako lang ba talaga nagbigay ng mali sa mga kilos at salita nito. Kahit hindi sigurado, nagmatigas pa rin ako at hindi na lamang kumibo. Nanatili akong bingi sa mga paghingi nito ng tawad sa akin. Nakita ko sa mukha ni Nestor ang awa para sa kanyang ama. Natulala lamang ako at nawala ng kibo. Nang gabing yon, kinausap ko ng masinsinan si Nestor. Hindi ko na ipinilit ang mga paratang ko sa kanyang ama. Pero sinabi ko sa kanyang ayoko nang manatili sa bahay na yon. Gusto kong lumipat na lamang kami at magrenta kung kinakailangan. Tutol si Nestor. Pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Sa huli pumayag na rin siya at sinabing maghintay pa kami ng 3 araw para makapaghanda sa paglipat namin. Natulog kami magkatabi ni Nestor. Pero pakiramdam ko'y napakalayo niya sa akin. Nabubuhayan na ako ng loob habang parating ang araw ng pag-alis namin ni Nestor. Hindi na ako lumalabas ng kwarto namin kahit na anong pagbubunga nga pa ng mama niya. Ang akala ko'y magiging maayos na ulit ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na may mangyayari pa palang mas lalong gigimbal sa buhay ko. Mag-iiwan pa ito ng isang napakadilim na alaala sa akin na madadala ko hanggang sa pagtanda ko. Isang araw, bago ang pag-alis namin ni Nestor, bigla na lamang silang ipinatawag para makipaglamay sa isa nilang kamag-anak. Wala akong ganang makihalubilo sa ibang tao, kaya nagpaiwan lamang ako. Nangako rin si Nestor na uuwi rin kaagad bago gumabi. Pero na mag-aalas 6 na at wala pa rin sila, nagsimula na akong kabahan. Hapon pa lang ay maulap na ang kalangitan at manaka-naka na rin ang pag-ambon na may kasama pang kulog at kidlat. Ilang beses akong sumilip sa bintana, hinihintay ang pagdating ni Nestor. Pagsapit ng dilim, nagsimula nang bumagsak ang malakas na ulan. Bigla ko na lang narinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Kinutuban na ako na hindi si Nestor ang nasa labas. Kasabay ng malakas na kulog, biglang naputol ang kuryente. Inilantad ng liwanag ng kidlat ang biyenan kong lalaki. May kakaiba sa ikinikilos nito. Parang hindi mapakali at malikot ang paningin. Namumula rin ang gilid ng mga mata nito. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Nababalot ng tensyon ang buo kong katawan. Pero pinilit ko pa rin magpanggap na mahinahon habang ang isip ko ay abala sa paghahanap ng paraan para mailigtas ang sarili. Pa? Ano pong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat kasama kayo ni Mama sa lamay ni Nanang Loida? Hindi naman importante ang lamay ng matandang amoy lupa na yun. Mabuti nga at natuluyan na rin siya sa wakas. Pa, ang mabuti siguro, magpahinga na po kayo. Mukha po kasing hindi maayos ang pakiramdam ninyo eh. Naku, Elisa, kung alam mo lang kung gaano kasarap ang pakiramdam ko ngayon, ilang hakbang na lang at mararating ko na ang langit. Umaayon pa sa akin ang panahon. Sa pagkakataong ito, pwede na kitang sarilinin ng matagal. Wala nang istorbo sa atin. Pa, pakiusap. Isipin niyo po si Nestor. Huwag niyo po sanang ituloy ang pinaplano niyo. Elisa, hindi mo alam kung gaano ako nasasabik sa'yo.
Pagkasabi nun ay bigla na lamang niya akong sinunggaban. Napakabilis ng naging kilos niya. Nahablot kagad niya ang braso ko at saka ako isinalya sa pader. Saglit akong nakawala, subalit mas mabilis niya akong nahuli ulit. Natumba kami pareho. Agad siyang kumubabaw sa akin at ginamit ang katawan niya para ikulong ako at hindi makakilos. Pa, huwag po. Maawa po kayo sa akin. Sabik na sabik ako sa iyo, Elisa. Bango-bango mo. Bingi na siya sa mga pagmamakaawa ko. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi ako makawala sa pagkakabihag niya sa akin. May edad na siya at halatang nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Pero malakas pa rin ang katawan niya, kaya wala akong kalaban-laban. Sinikmuraan pa niya ako para matigil ang pagpupumiglas ko. Napaigik ako sa sakit at nakalupaypay lang. Hanggang sa nagawa na niyang sirain ang mga butones ng suot kong damit. Masuka-suka ako nang maramdaman ng malikot na kamay niya na gumagala sa katawan ko. Ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang tumangis at magmakaawa. Oh, huwag kang umiyak. Sigurado akong magugustuhan mo naman ang gagawin natin eh. Wala namang problema kung matitikman ko ang asawa ng anak ko kahit paulit-ulit pa. Mag-ama naman kami. May sasabihin din ako sa iyong sikreto. Alam mo ba, napakasarap mong pagmasdan habang natutulog ka at walang kamalay-malay sa nangyayari sa iyo. Pero gusto ko namang maiba. Gusto ko namang malasap mo habang gising ang walang kapantay na langit. Dahil sa labis na pandidiri, ay dinuroan ko siya sa mukha. Nagdilim ang ekspresyon niya. Nabasa ko sa mga mata niya ang maitim niyang plano sa akin na siguradong hindi ko magugustuhan. Tuluyan na nga akong nawala ng pag-asa. Lahat ng tahimik kong pagsusumamo ay inialay ko na lamang sa itaas. Marahas niya akong pinaghahalikan. Hindi ako makaiwas dahil mahigpit niyang hinawakan ang baba ko. Pikit mata ko na lamang tiniis ang lahat. Larawan ako ng kawalang pag-asa. Narinig ko na lamang ang malakas na pagkasira ng pinto, kasunod ng pagkawala ng lalaki sa ibabaw ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, isang nakagigimbal na tagpo ang nasaksihan ko. Nilalapan ng dalawang malaking asong itim ang biyanan ko. Sa kabila ng walang patid na mga sigaw at pagmamakaawa nito, hindi naman nagtagal at tuluyan na rin itong nanahimik. Nakita ko si Ronel na nakatayo at pinagmamasdan ng parehong senaryo. Hindi ako makapaniwala sa kanyang kasalukuyang anyo. Umiilaw ng kulay pula ang kanyang mga mata. Tila mas lalong lumaki ang katawan niyang tinubuan ng mahahabang balahibo. Sa dulo ng kanyang mga kamay ay ang matutulis na mga kuko. Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong makatayo. Ronel, anong klaseng nilalang ka? Isa akong aswang, Elisa. Pero hindi ka dapat matakot sa akin. Narito kami ng mga kalahi ko para iligtas ka. Wala na siya, Elisa. Hindi ka na niya masasaktan pang muli. Pero mali ang ginawa niyo. Ano ba ang gusto mong mangyari sa kanya? Makukontento ka na lang ba na patuloy pa rin siyang mabubuhay pagkatapos ng gagawin niya sa'yo? Habang ikaw ay patuloy na magdurusa sa mga madidilim na alaala? Tama lang ang sinapit niya, Elisa. Hindi ko na pinakinggan pa ang sunod niyang mga sinabi. Dahil hindi ko maamin sa sarili ko na nakakaramdam nga ako ng kasiyahan. Dahil wala nang taong ilang beses na pinagsamantalahan ang kahinaan ko.
Nanatili akong nakatulala sa gulagulanit na katawan ng binan kong lalaki. Nagkalat ang dugo sa sahig. Nanunot ang masangsang na amoy sa ilong ko. Tuluyan na ngang bumaliktad ang sikmura ko. Matindi ang traumang dinanas ko ng gabing yun. Wala mang naiwang peklat sa katawan ko. Habang buhay namang nakatanim sa alaala ko ang lahat ng nangyari. May nakarinig pala sa mga sigaw ng biyenan ko. Pero huli na nang dumating ang mga otoridad. Kaming dalawa na lang ni Ronel ang naabutan nila. Kaya nakompromiso kami pareho. Naabutan din nila ang bakas ng isang karumal-dumal na krimen. Nakulong si Ronel dahil siya lamang ang paunahing sospek. Kumalat pa ang chismis na magkalaguyo raw kami. Nahuli raw kami ng binan ko at para maitago ang lihim namin, nagawa ni Ronel ang pagpatay. Namatay ang binan kong lalaki na malinis pa rin ang pangalan dahil hindi na lumabas sa mga itinatago niyang baho. Walang naniwala sa mga akusasyon ko na manyakis ito at ilang beses na akong pinagsamantalahan na gumagamit din ito ng ipinagbabawal na gamot. Ilang sampal ang natanggap ko galing sa ina ni Nestora. Tahimik lamang akong umiiyak dahil nakita ko sa ekspresyon ng asawa ko ang paninisi at pagsususpecha. Napagtanto ko ng mga oras na yon na wala na ngang pag-asa ang pagsasama namin. Tila isang kutsilyo yun na tumarak sa dibdib ko. Gumuho ang mundo ko. Matagal bago ako muling nakabangon. Lumipas ang 7 taon kasalukuyan akong nakikitira sa bahay ni Christina habang nagtatrabaho pa sa ibang bansa ang asawa niya. Buntis kasi ang kaibigan ko at kailangan niya ng mga kasama. Ako na lamang nagpresentang samahan siya at ang inaanak kong si Aiza. Malaki rin kasi ang utang na loob ko kay Christina. Siya lamang nanatili sa tabi ko noong mga panahong dapang-dapa ako. Kung hindi dahil sa kanya at sa inaanak ko, hindi ko magagawang makabawi muli. Malaki rin ang naitulong ng lola niya sa akin. Sayang nga lang at wala na ito. Oh, tulala ka na naman at malayo ang tanaw mo. Ang lalim na naman ng iniisip mo. Hindi naman. Naaalala ko lang yung kabataan natin nung nagtatrabaho pa lang tayo at bago pa lang na magkakilala. Ang tagal na nang lumipas, no? Oo nga eh. Tumatanda na tayo. Hindi na tayo kasing fresh na tulad ng dati. Buti ka pa. Maganda ka pa rin at mukhang mas bata sa edad mo. Pero ako ito, nalosyang na at tumaba. Ang pangit ko na. Pangit ka bang matatawag kung hanggang ngayon patay na patay pa rin sa'yo ang asawa mo? Kulang na lang, sambahin niya pati ang nilalakaran mo eh. Ano bang klaseng gayuma ang pinainom mo sa kanya ha? Sige nga. Ako kaya ang ginayuman niya. Hindi ko naman siya bet dati. Tinataboy-taboy ko nga lang siya. Pero tingnan mo, naka 10 years na pala kami. Ikaw isa 7 years na ang lumipas. Sigurado ka bang okay ka na? Okay na ako. Hindi ko na kailangan bumalik sa psychologist. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa dati mong asawa? Hanggang ngayon kasi, hindi ka pa rin nagkakaroon ng panibagong relasyon. Simula nang mabalitaan mong wala na sila ng nanay niya, naging kakaiba na ang mga kinikilos mo. Matagal na akong naka-move on sa kanya. Kung hindi mo pa siya nabanggit sa akin, hindi ko na siya maaalala eh. Bakit hindi ka pa rin nakakahanap ng makakasama mo sa buhay? Pansin ko pa parang lagi kang nakatanaw sa malayo. Parang may hinihintay ka. Tapatin mo nga ako, Bes. Wala ka ba talagang ibang nakarelasyon sa probinsya ng ex mo? Best friend mo naman ako. Hindi kita masyadong i-judge. Slight lang. Wala nga. Pero tama ka, may hinihintay nga ako. Hayaan mo, pasasaan ba't matatapos din ito?
Mag-iingat ka, Bes ha. Kahit ano pang gagawin mo, huwag mo kalilimutang may nagmamahal pa rin sa'yo. Nalalapit na ang kabuwanan ng dinadala ni Christina. Napapadalas na ang paghilab ng kanyang tiyana. Kaya minsan nga'y nagigising pa siya sa gitna ng gabi. Ako na may naging tensyonado habang lumilipas ang mga araw. May kutob kasi ako na darating na rin ang matagal ko nang hinihintay. Araw-araw na akong nakakakita ng mga itim na ibon na dumadapo sa sanga ng puno sa likod ng bahay ni na Christina. Hanggang sa nangyari na nga ang inaasahan ko. Isang gabi nang pauwi ako galing sa bayan, nakaramdam ako ng parang may mga matang nakatingin sa akin. Tumaas ang mga balahibo ko sa batok. Tumigil ako sa paglalakad at nagpalinga-linga sa paligid. Nasa labas na ako ng gate ng bahay ni na Christina, pero parang may pumipigil sa akin pumasok sa loob. Ilang minuto ang lumipas, pero wala pa rin akong napapansing kakaiba sa paligid. Bubuksan ko na sana ang gate, pero bigla na lamang may humila sa akin. May kamay na tumakip sa bibig ko para hindi ako makasigaw. Nakulong ako sa malalaking bisig ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Mabilis ako nitong dinala sa isang malawak at madilim na bakanteng lote na malayo sa mga kabahayan. Pag-angat ko ng tingin, nakita kong pamilyar na mapupulang mga mata ni Ronela. Halos walang nagbago sa itsura niya kahit na 7 taon ang lumipas. Ang tagal kong naghintay para makita kang muli, Elisa. Nakalaya ka na pala, Ronel. Ganun na nga. Wala silang nakuhang matibay na ebidensya na ako nga ang pumatay sa biyanan mong lalaki. Kaya pinakawalan na nila ako. Isa pa, alam naman natin pareho na hindi nga ako ang tunay na may sala. Tulad mo, isa lang din akong saksi. Bakit mo pa ako pinuntahan dito? Matagal na panahon na ang lumipas, Ronel. Tahimik na ang buhay ko. Gusto kong tanggapin mo na ang alok kong maging katipan ko, Elisa. Wala na mga umapi sa'yo. Magkakasama na sila sa impyerno. Sabik na akong makita at makapiling ka. Kaya sumama ka na sa akin. Hinding-hindi kita pababayaan. Sinabi ko na sa'yo noon pa man na ayokong sumama sa'yo. Oo, may utang na loob ako sa'yo. Iniligtas mo ko. Pero hindi ko kayang gawing kabayaran ng kalayaan ko. Pasensya na. Pero hindi ko kayang makatabi sa higaan ng isang nilalang na pwede akong lapain na lang nang hindi ko nalalaman. Hindi ko yun magagawa sa'yo, Elisa. Mahal kita. Gagawin din kitang katulad ko. Unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto ko nang mapasakin ka. Ayaw mo bang mabuhay ng mas matagal kaysa normal na tao? Ang maging mas malakas at mabilis at manatiling bata na matagal na panahon. Lahat ng iyon mapapasayo. Oras na sumama ka sa akin. Imposible ang gusto mong mangyari. May sarili akong plano sa buhay at may mga pangarap na gusto kong matupad. Hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama ka. Patawarin mo ko pero hindi ko matatanggap ang pagtanggi mo. Mapipilitan akong daanin ka sa mas marahas na paraan. Hindi naman kailangang umabot tayo sa ganito. Lumapit ako sa kanya. Natigilan pa siya nang yakapin ko siya sa leeg at kinabig para halikan. Nagpaubaya siya at ginamit ko ang pagkakataong yun para ipasa sa kanyang isa sa 2 pulang uod na naninirahan sa loob ng puso ko. Huli na nang maramdaman niya yun sa kanyang lalamunan. Itinulak niya ako palayo. Habang pilit na isinusuko ang uod na ngayon ay papunta na rin sa kanyang puso. Ilang beses pa siyang nagsuka ng dugo. Inaasahan ko nang hahanapin ako ni Ronela. Kaya inihanda ko ng sarili ko sa mga mangyayari. Iniligtas nga ako ni Ronel noon sa biyanan kong lalaki. Pero hindi yun dala ng kabutihang loob niya. Gusto lang din niyang maangkin ako kahit labag pa yun sa kagustuhan ko.
Hindi totoong pagmamahal ang nararamdaman niya para sa akin. Dahil kung ituring niya ako, para akong isang bagay na walang sariling desisyon. Wala din siyang pinagkaiba sa binan kong lalaki. Sarili lang nilang kagustuhan ang mahalaga sa kanila. 7 taon kong pinaghandaan ang pagbabalik ni Ronel. Alam ko kasing hindi niya ako basta-basta pakakawalan na lamang. Si Lola Mada ang tumulong sa akin bago siya na maalam. Bukod kasi sa espesyal niyang kakayahan, may kaalaman din siya sa pambabarang at pag-aalaga ng mga kakaibang insekto. Siya rin ang nagpamana sa akin ng mga pulang uod. Isang pares ng 2 uod na yun ang kailangan para tumalab ang espesyal na pambabarang na itinuro niya sa akin. Nasa akin ang babaeng uod na may kakayahang magpasunod sa tao o nilalang kung saan nakatira ang kapares nitong lalaki. Dugo ang pangunahin nilang sustansya, kaya naman sa puso sila naninirahan kapag napasok na nila ang katawan ng isang tao. Magmula ngayon, susundin na ni Ronel ang lahat ng ipag-uutos ko, kahit nalabag pa yun sa kalooban niya. Buhay nilang magiging kapalit ang pagsuway nila sa utos. Hindi madaling pagalingin ang ganong klase ng pambabarang dahil may kinalaman nito sa importante at maselang organ sa loob ng katawan. Ito lang ang nakita kong paraan na magagamit ko para lubayan na ako ng isang aswang na katulad niya at hindi na gambalain pa kailanman. Nasa mga mata ni Ronel ang magkahalong galit at obsesyon nang titigan niya ako. Anong ginawa mo sa akin, Elisa? Gusto ko lang na malaman mo kung ano ang pakiramdam na maging sunod-sunuran sa iba. Masaya ba, Ronel? Nasisiyahan ka ba na walang magawa at hindi mailigtas ang sarili? Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang makatulog ng mahimbing sa gabi na hindi na natatakot na may magtatangka pa sa akin. Mangako ka, Ronel. Hinding-hindi ka na magpapakita pa sa akin kahit na kailan. Titigilan mo na ako at ang pamilya ko at hindi nagagambalain pa sa kahit na anong paraan. Mangako ka, Ronel. Nangangako ako. Para akong nabunutan ng tinik nang tuluyan na ngang nawala si Ronel sa buhay ko. Sa loob ng 7 taon, parang nakatigil lamang ang oras ko at muli lamang yung gumalaw pagkatapos mawala ng bumabagabag sa akin. Nakaramdam na uli ako ng kapanatagan ng loob. Ilang buwan pagkatapos manganak ni Christina, bumalik na ako ng Maynila at dinalawang tatay ko at ang pamilya niya. Niyakap namin ang isa't isa nang magkita kaming muli mag-ama. Hindi ko akalaing sabik din ng tatay ko na makita akong muli. Nagkaayos na kami at nagkapatawaran na. Natutunan ko na ring mahalin ang sarili ko at tumayo sa sarili kong mga paa. Sa kasalukuyan ay tahimik na muli ang buhay ko at wala na akong ibang mahihiling pa. Wakas. Okay ka lang ba, mahal? Kanina